Isinusulong naman ng Department of Health ang paglalagay ng lactation station sa lahat ng mga kumpanya at iba pang mga establishmento para maengganyo ang mga ina na mag-breastfeed kahit nasa trabaho. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Madalas mamroblema noon ang inang si Juliet Tigo. Sakitin daw kasi ang tatlong anak. Saglit ang niya napasuso ang mga ito dahil kinailangan na niyang pumasok sa trabaho. Kaya nang isilang niya ang bunsong anak, ipinangako niyang i-breastfeed ito. Para mas lumawak pa ang kaalaman, si Juliet lumuwas mula Zamboanga City tangan ang kanyang supling para dumalo sa isang breastfeeding summit. Mas masarap yung magtatrabaho ka na dala-dala mo si baby kasi alam mo kung ano yung, kung nagugutom siya o hindi at napapakain mo siya sa tamang oras at sa tamang panahon na pangangailangan niya. Ayon sa Department of Health, ang maiksing maternity leave ang isa sa mga balakid sa breastfeeding. Kailangan na kasing iwan ng mga nanay ang kanilang mga supling para magtrabaho matapos ang 2 hanggang 3 buwang maternity leave. Kaya nga raw mababa ang breastfeeding rate sa bansa. Sa pinakahuling National Nutrition Survey, 28% lamang ang breastfeeding rate sa bansa. Ang pinakamababa sa buong mundo ayon sa UNICEF. Ito nga raw ang isa sa mga dahilan sa 800,000 na bilang ng mga namamatay na sanggol sa buong mundo kada taon. Malaki ho yung diferensya. I think there's a 50% difference in the survival and the mortality rate for infants not exclusively breastfed. Yung ating malnutrition rate hindi ho nag-improve. Ang mababang breastfeeding rate din daw ay isa sa mga sanhi ng malnutrisyon sa bansa ayon sa DOH. Kaya isinusulong ng DOH ang pagpapasuso kahit sa trabaho. Ang problema naman, hindi lahat ng mga establishmento may lactation station. Maging sa mga ospital at paanakan, hindi rin daw kaaya-aya at komportableng lugar para magpasuso ng mga sanggol. Sa mga pamamahay at mga komunidad din, kulang din daw ang suporta sa mga ina sa pagpapa-breastfeed. Kinakailangan niya na may matatakbuhan siya na isang health worker, isang tawag ka lang or saan ako pwedeng pumunta kung may problema ako. Lalong-lalo na yung mga baradong milk ducts, may nagkakaproblema po ng engorged breast or sore nipple. Sa mga ganyang kondisyon, yan ho ang nagiging deterrent para ipagpatuloy ng mga nanay ang pagpapasuso. Kaya hindi rin daw maiwasan na maraming ina ang naiengganyo na gumamit na lamang ng formula milk. Balakid kung bakit mababa pa rin po ang breastfeeding rates ay yung tinatawag nating pamamayagpag ng mga commercial na mga milk formula sa ating bansa. Wala nang ang hihigit pa sa gatas ng ina, kaya sapat na kaalaman at suporta mula sa pamilya, pinagtatrabahuan at komunidad ang kailangan para sa matagumpay na pagpapasuso. Marisol Abduraman, GMA News.